Ma'am, kung ikukumpara po natin ang pamumuno po ngayon ng administrasyon sa kay Digong, anong pagkakaiba ko? Napakalaki po. Napakalaki po. Ito po ay walang personal. Kung ang tinatanong niyo yung sarili kong opinion, no, napakalaki. Kasi una, kay Tatay Digong, ramdam mo na siya'y ama ng bansa. Talaga yung pagmamahal niya, lalo na doon sa may mga kapansanan ng mga bata, talagang mararamdaman mo na taon-taon ay pinupuntahan niya yung ating mga kabataan na may kapansanan. At malaking bagay sa akin o sa inyo na yung drugs ay na hindi man totally 100% ay natanggal. Pero napakarami pong nawala. Dito sa Pasay lang po, maraming drug lord ang nawala. Mga user, natakot, nagbago. Yung mga drug lord dito, nagsialisan. Ngayon, bumalik. Bumalik na sila ngayon. No? Ibig sabihin, si Tatay Digong very honest. Yung puso nararamdaman mo pang masa, pang mahirap. Itong atin, kamot lumaki itong mayaman, hindi nakaranas ng hirap ng buhay, dahil noong araw, pangulo na yung kanyang ama, ay hindi niya alam ang damdamin ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Malaking bagay ang sa isang leader o namumuno ng bansa na yung puso mo ay para sa masa. Dapat lagi mong uunahin ang katayuan ng mga mahihirap o ordinaryong tao. Katulad ng blood control. No? Matagal na pong panahon na tayo po ay may problema sa baha. Mas malala na lang po ngayon dahil sa laki ng pondo na inilabas sila. Pero mas tumaas pa yung baha. Kahit dito sa Pasay po, gano'n na rin po. No, tingin ko nagiging ghost project po ang nangyayari. Kung ikaw ay good leader, dapat may kamay na bakal ka na kaya mong magluag, kaya mong mag-hit. Para si Tatay Digong, style lang niya yung nagbumura. No? Style lang yun. Yun ang para medyo may kamay na bakal ako eh. No? Bilang ako ama, kailangan pag sinabi ko, susunod kayo kasi kayo mga anak ko. At si Tatay Digong ay walang inilagay kahit isang poste o haligi sa kanyang bahay. Nakita mo, simple-simple. Kumakain ng simple, nananamit ng simple, walang burloloy sa katawan. Lahat nakasimplehan dahil iyan ang tama. Paramdam mo sa mga kababayan nating Pilipino, bilang ako ang inyong Pangulo at ako ang ama ng bansa, makikita niyo yung kasimplihan ko dahil ibig sabihin nun, mahal na mahal niya ang bansang Pilipinas at mga Pilipino. Nakita ko sa kanya yung tigas, magsalita, may panggulat, murahin ka. Alam mo, para sa akin, habang minumura tayo, pinapalo tayo, ibig sabihin ng pagmamahal yun eh. Kapag ang Pangulo o isang leader o magulang ay hindi na kumikibo at wala na sinasabi sa iyo, ibig sabihin, hindi ka na niya mahal. Kaya, minumura tayo, pinapalo tayo, pinagagalitan tayo, matuwa tayo. Dahil ang meaning niya na pagmamahal ng isang ama. Sa panahon niya, sa loob ng 6 na taon, masaya. Kasi pati ang mga kurap, takot. Ang mga drug lord, takot. Ang mga leader ng ibang bayan o probinsya, takot. Bakit takot? Kasi alam nila na magaling na leader. Nangihinayang lang ako sa kanya. Bakit? Sa galing niya bilang isang naging naging piskal, naging OIC mayor ng panahon ng 1986, naagawa niya na magandang at tahimik at payapa ang Davao. Ibang-iba nang hindi siya ang nakaupo, pero nang siya na naging alkalde ng Davao, gumanda ang Davao. Kasi yun, biyahe ako ng Davao noon sa mga Gaisano, kaya nakita ko yung pagkakaiba. At na siya maging Pangulo,
Gusto ko yung panunungkulan. Alam niyo, sa totoo lang, mahal na mahal ko si Mayor Digong. Naawa ko sa kanya dahil pwersahan at sapilitan ang ginawa sa kanya, mali ang ginagawa ng ating national government. Alam niyo po ba, habang sila'y nagkakamali, lalo nagiging pangit ang imahe nila. Sapagkat ang higit na kailangan niyang kampihan ay yung tayong mahihirap, tayong mga ordinaryong mamamayan. Hindi siya bumababa ng palasyo. Pag siya'y ini-interview, parang wala lang sa kanya. Hindi siya ganun kaseryoso. Mr. President, Mr. Bongbong Marcos, Sir, meron ka pang panahon para mo ayusin ang gusot ng Pilipinas. Ilang milyon po ang bumoto sa iyo. Nakasama kayo ng Vice President Sara Duterte. Naniniwala kami na maaayos ninyong dalawa ang ating gobyerno. Sana po, sir, wala na po kayong personalan. Pag-aralan nyo na lang, sir, kung paano natin maiayos ang ating bansa. Paano natin tutulungan ang mamamayang Pilipino? Sobrang hirap na ang bansang Pilipinas. Lalo na pag pupunta ka ng Mindanao, Visayas, yung mga nasa bundok, nakakaawa po. Walang hanap buhay, walang makain. Sana, sir, masarap ang inyong buhay. Sana po maramdaman din po na sambayan ng Pilipino. Kayo po ay binoto ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino. At kami umaasa sa inyo na gagampanan nyo ang inyong obligasyon bilang ama ng ating bansa. Sana po, magkaroon na tayo ng kapayapaan. Magsama-sama tayo, tulong-tulong tayo mga Pilipino para sa ikauunlad ng ating bansa. Tigilan na natin ang pamumulitika. Walang mararating na maganda. Sa mga senador, sa mga congressman, tama na po ang pangungurakot. Ibigay nyo na po sa taong bayan ng mga proyekto at programa. Mayaman na kayo. Hindi nyo na kailangan pa ang yaman ng bansa. I-project nyo na po yan. Kaawa-awa ang ating bansa. Tulungan nyo. Magtulong-tulong tayo, magsama-sama tayo sa magandang intensyon at interes ng mga tao sa ating bansa, ang ating kapwa Pilipino. Dahil naniniwala ako, pagbaliktad-baliktad rin natin ang mundong ito. Tayo lang mga Pilipino ang maaari magkaisa at magtulong-tulong. Ang Pilipino ay para sa Pilipino. Walang tutulong sa Pilipino kung hindi tayong kapwa Pilipino. Sa inyo po, kami nananawagan. Inuulit ko po, pauwiin nyo na po si Tatay Digong para mas maganda po, mas maging matpayapa ang bansang Pilipinas. Sapagkat nagkakamali po kayo sa ginawa niyo. Maraming nagmamahal kay Tatay Digong. Matanda na po yan. Senior citizen na po si Tatay. Hayaan niyo sa Pilipinas siya. Niya ipapantay ang kanyang mga mata at ipipikit ang kanyang mga mata na naandito siya sa kanyang bansang minahal at kanyang bansang pinaglingkuran. Mr. President, Sir, pakiusap po. Ibalik niyo na po si Tatay Digong. Marami po salamat. Bilang isang Pilipino, Yorme, ano naman ang mensahe nyo doon sa mga kababayan natin na nagsasabi na iuwi na si Tatay Digong na abo or hayaan na lang na makulong ng habang buhay doon sa Dayo? Mensahe nyo po sa mga... Marami po tayo, ma'am, na presidente na nagkamali at nagkaroon ng kaso. Kung naano po natin si President Gloria Arroyo, Dito President naman nililitis Marcos Sr., si President Erap. No? Pero yan ay pinatawag ng sambayan ng Pilipinas. Yes.
bilang naging Pangulo ng bansa, obligasyon natin, mga Pilipino, natanggapin, yakapin ang kapwa Pilipino. Hindi po tama na mamamatay ang kapwa Pilipino, lalo na ang isang presidente sa ibang bansa. Marapat lang po natin silang iuwi at hayaan natin sa huling buhay na meron pa siya ay makita niya ang kanyang minamahal na bansa. Kailangan po lagi tayo marunong tumanggap ng ating mga pagkakamali. Yan lang po naman yan eh. Tanggalin na natin ang pamumulitika ninyo. Nakuha nyo na ang gusto nyo. Trillions of pesos, nagawa nyo na yan. Sana naman po this time, gumawa naman kayo ng tama. Hindi para sa sarili nyo, kung hindi para sa bansa natin. Sa mga nagmamahal kay Tata Digong, hayaan ninyo ang huling buhay ni Tatay Digong dito sa Pilipinas niya ipapantay ang kanyang mga paa. At dito rin niya ipipikit ang kanyang mga mata. Magiging masaya ang bansang Pilipinas kapag nagkaroon na po tayo ng kapayapaan. Ma'am, isa lang ma'am. Isang